magandang hapon po sa ating lahat. Dito po sa ating Bible study every 4 p.m. sa Rema Fields. Amen? So, I pray po na nasa mabuting kalagayan po ang bawat isa. So, ngayon po ang pinag-aaralan po natin this past few days ay patungkol sa why God keeps choosing the least qualified. Amen po? Natakal na po sa atin yung unang mga points para sa ating topic na ito. Amen po. From 1 to 26. Amen? So marami na po tayong narinig sa ating mga pastor patungkol po sa topic po natin na ito. So ngayon po pag-aaralan natin ay points 27 to 30 naman po. Sa first po, sa number 27 po, sabi niya dito, uses weakness. Ayan. So dito po sa ating number 27, sabi niya, reveals strength through human limitation. So sabi niya, nare-reveal yung strength through human limitation. So doon sa limitasyon ng mga tao, mas nare-reveal daw yung kalakasan. Dito po sa 2 Corinthians 12 verse 9, sabi niya po, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Ayan. Alam niyo po, sabi niya, maraming tao po ang nag-iisip na kailangan muna nilang maging malakas, magaling, talented, or confident bago po sila magamit ng Diyos. Amen? Minsan po, naisip na din po natin ito bago tayo maglingkod sa Panginoon. Nag-iisip tayo na kailangan malakas muna tayo, maging magaling muna tayo bago tayo magamit ng Panginoon. Amen po? Pero po, alam niyo po, sabi po sa Bible, madalas, kabaligtaran po ang ginagawa ng Panginoon. Amen? Sabi niya po, pinipili po ng Diyos ang mga taong may kahinaan upang ipakita na ang tunay na lakas ay nanggagaling lamang sa Kanya, sa Panginoon at hindi sa tao. Amen po? Tingnan niyo po, si Moses, hirap po siyang magsalita eh. Amen po? Si Gideon, meron po siyang takot. Amen? Si David, simpleng pastol lamang si David. Amen po? At si Peter po ay meron siyang character na impulsive at maraming pagkakamali. Amen? Pero tingnan niyo po, kung mapapansin po natin, ang lahat po ng mga taong ito ay ginamit ng Diyos na makapangyarihan. Amen po? Sila po ay naging lingkod ng Diyos. Bakit? Bakit sa kabila ng mga kahinaan nila ay naging lingkod sila ng Diyos? Kasi po, kapag ang isang tao ay mahina, kapag alam ng isang tao na siya ay mahina, mas natututo siyang umasa sa Diyos. Amen? Mas natututo siyang humingi ng lakas sa Panginoon. Kapag po walang maipagmamalaki, kapag po tayo ay walang maipagmamalaki sa sarili natin, doon po tayo mas kakapit sa grace at kapangyarihan ng Panginoon. Amen po? Minsan po pinapayagan o hinahayaan po ng ating Diyos ang weakness natin o mga kahinaan po natin. Para ano? Para manatili po tayong mapagpakumbaba. Amen po? Para hindi tayo maging dependent sa sarili po natin. At para rin, hindi po natin makita ang bawat pagkakamali ng bawat isa. At amen po? At para makita po natin sapat ang grace ng Diyos. Amen? Kasi po, kapag po masyado tayong confident sa mga sarili po natin, minsan nakakalimutan na natin ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, kung may katabi ka, minsan pag malakas na yung tiwala natin sa sarili natin, nakakalimutan na natin ng Diyos. Pero alam niyo po, kapag dumating po ang limitasyon natin, kapag nasagad na natin yung limitations natin, doon po tayo napapaluhod at napapasabi po tayo na, Lord, hindi ko na kaya kung wala ka. Amen po. Diba po sa mga prayer natin, nababanggit natin, Lord, hindi ko kaya kung wala ka. Kasi nasagad na yung limitasyon mo eh. Pero alam niyo po, ang Diyos, alam niya kung hanggang saan lang ang kaya natin. Alam niya kung hanggang saan lang yung limitations natin. Amen po. Sabi nga po, diba sa Bible, hindi po tayo bibigyan ng Diyos ng isang problema na lagpas sa kakayanan natin. Amen? At doon po nagsisimula ang kumilos ang Diyos kapag hinayaan natin na isinorender natin sa Panginoon yung tiwala natin sa Kanya. Amen? At ito po, mga kapatid, ang weakness po natin ay hindi po hadlang sa calling natin. Sabi mo nga sa katabi mo, ang weakness mo daw ay hindi hadlang sa calling mo. Amen? Sa totoo lang po, ang weakness po
ay ginagamit pa ng Diyos upang makita ng iba ang kapangyarihan niya sa buhay mo. Amen? Halimbawa po, ang flashlight. Yan. Saan po ba ginagamit ang flashlight? Di ba po ang ginagamit natin ng flashlight sa madidilim na lugar? Kapag po maliwanag ang paligid at binuksan mo yung flashlight, hindi mo naman mapapansin yung ilaw eh. Hindi ka malilid ng ilaw ng flashlight kasi maliwanag pa yung paligid. Amen? Pero subukan natin na pailawin yung flashlight sa madilim talagang lugar. Madilim na madilim. Doon natin makikita kung gaano kaliwanag yung flashlight. Amen po? Alam niyo po, ganun din po ang Panginoon. Kapag po mahina tayo at madilim ang sitwasyon, mas malinaw na nakikita ang lakas at kapangyarihan niya. Amen po? Ayun po yung 27, sabi niya po, uses weakness. At dito po tayo sa 28, sabi niya, breaks human hierarchy. Ayan. Yung hierarchy po, ito po yung pagkakasunod-sunod. Amen? Sabi niya, lifts the lowly above the proud. Luke 1, verse 52. Nakasulat po dito, sabi niya, he had put down the mighty from their seats and exalted them of low degree. Kung mapapansin po natin, mga kapatid, dito po sa mundo natin, madalas, mas pinapansin ang may pera. Amen? Mas napapansin pag may posisyon. Mas napapansin pag sikat. Mas napapansin pag edukado ka, pag influential ka. Pero pagka ikaw ay ordinaryong mamamayan, ordinaryong Pinoy na nagtatrabaho lamang, ay hindi ka mapapansin eh. Amin po, kailangan meron kang posisyon, kailangan meron kang pera, kailangan influential ka, kailangan sikat ka, may pinag-aralan ka, para mapansin ka. Dito po sa mundo natin. Amen? Pero alam niyo po, iba ang tingin ng Diyos. Kasi, di ba, ang paningin ng Diyos ay iba sa paningin natin. Sabi niya sa Bible, my thoughts is higher than your thoughts. My ways is higher than your ways. Same din sa paningin ng Diyos. Iba ang paningin ng Diyos sa paningin ng tao. Minsan nga, sa paningin mo, hindi siya ganong kagandahan, hindi siya ganong kagwapuhan, pero sa paningin ng Diyos, siya ay nilikha niya sa kawangis niya. Amen po? Ang minamaliit po ng tao ay madalas siya ang ginagamit ng Diyos. Amen? May mga character po tayo dito sa Bible na kung sino pa ang least qualified, kung sino pa ang minamaliit ng mga tao, ay siya pang ginagamit ng Diyos. Katulad po ni Haring David. Siya po ay bunsong anak at hindi man lang po siya isinama noong sa pagpipili ng hari. Naalala po ninyo yon, pinalabas lahat ng mga anak ni Jis. Amen po, hindi isinama si David. Amen, kasi bakit? Siya ay pastol lamang. Amen po, pero hinanap siya eh. Meron ka pang isang anak. Amen po. At sino pa? Si Joseph po. Si Joseph po ay ipinagbili bilang alipin. Ayaw siya ng mga kapatid niya. Amen po. At sino pa? Si Mary. Si Maria. Si Mary po ay simpleng babae lamang mula sa ordinaryong lugar. Pero ano ang role ni Mary? Ginamit siya ng Diyos para ipanganak ang Panginoong Hesus dito sa mundo natin. Wala silang posisyon, wala silang pera, hindi sila sikat. Amen po, hindi sila influential. Amen po, sa lugar nila. Pero and yet, sila ang pinili ng Diyos at itinaas sila ng Diyos. Si David ay naging hari. Si Joseph ay naging kilala sa lugar. At siya pa ang tumulong nung time na nagkaroon ng taggutom. Amen po. Tinaas po sila ng Diyos sa kabila ng hindi sila kilala. Hindi sila sikat. Amen. Ipinapakita po nito na hindi status ang basehan ng Diyos. Amen po. Hindi siya tumitingin sa taas ng posisyon, kundi saan tumitingin ng Diyos? Sa laman ng puso. Minsan, binabasa po ng Diyos ang human hierarchy para ipakita na hindi kailangan maging sikat o mataas para magamit niya. Amen po. Pwedeng ordinary employee ka lang. Pwedeng simpleng nanay ka lang, pwedeng simpleng church member ka lang, tahimik ka lang sa church, na nakaupo sa upuan. Pero alam niyo po, kapag pinili ka ng Diyos, kapag pinili tayo ng Diyos, walang makakapigil sa purpose niya sa buhay po ninyo. Walang makakapigil sa purpose ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? Ang pride po ay gustong laging mataas.
Amen? At alam po natin na ang pride ay ayaw ng Diyos. Pero ang Diyos po ay nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Amen? Kaya nga po, di ba, sabi sa Bible, ang nagmamataas ay siyang ibinababa ng Diyos. Ngunit ang nagpapakumbaba, ang mga taong nagpapakababa ay siyang itinataas ng Diyos. Amen po. So, alam niyo po yung puno ng palay. Ayan. Di ba po kapag walang laman yung mga palay, ay ano siya nakatayo ng mataas. Kapag wala siyang laman, na itatanim mo siyang nakatayo. Pero alam niyo po, kapag hitik na yung bunga ng palay, ano na nangyayari sa kanila? Yumuyuko na sila. Amen po. Ganon din po ang tao. Ang tunay po na ginagamit ng Diyos ay hindi yung sabihin na natin mayayabang. Amen? Kundi yung marunong yumuko at umamin na kailangan nila ang Diyos. Amen? Yan po ang number 28. Sabi niya po sa 28, breaks human hierarchy. Hindi nakatingin ang Diyos sa posisyon, sa kung ano ang tinapos mo, sa kung ano ang meron ka, kung matalino ka ba, o kung ano yung current situation mo, pero nakatingin ang Diyos sa puso na willing sumunod sa Kanya. Amen? Dito po sa 29, sabi niya, builds dependence. Yan, builds dependence. Teaches trust instead of self-reliance. Dito po kasi sa builds dependence, parang itinatayo mo dito yung pagiging dependent mo. Saan? Dependent saan? Sa Diyos. Amen po? Kasi pagka itinatayo mo yung dependent mo, yung pagiging dependent mo sa Diyos, yung trust mo sa Diyos, tumataas. Amen? Sabi niya po dito sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 6. Proverbs, chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Sabi niya po, magtiwala tayo sa Diyos ng buong puso at huwag tayo mananangan sa sarili nating karunungan. Amen? Isa po sa pinakamahirap gawin ng isang tao ay ang umasa sa Diyos ng buo. Amen? Bakit? Kasi minsan, hindi natin nahihintay yung kaparaanan ng Diyos. Minsan dahil sa kainipan nating matugon ng Diyos yung panalangin natin, tayo na lang minsan ang gumagawa ng paraan paano tayo makakalabas sa sitwasyon natin. Amen po? Ang pinakamahirap na gawin ng tao ay umasa ng buo sa Diyos. Minsan pa nga, 50-50 ang pag-asa natin sa Panginoon Magpe-pray tayo sa Panginoon, hihingi tayo ng sagot sa Panginoon, pero ang tagal naman sumagot ng Diyos. Sige, ito na nga muna yung gagawin kong solusyon, itong naiisip ko. Amen po. Kaya po, isa sa pinakamahirap gawin ng tao ay umasa ng buo sa Diyos. Kasi po, ang tao ay gusto niya kontrolado ang lahat. Amen? Kontrolado niya ang plano niya, kontrolado niya ang pera niya, kontrolado niya ang future niya, ang pamilya niya. Minsan pa nga, nasasama ang ministry. Kontrolado ang ministry. Pero alam niyo po, minsan, hinahayaan po ng Diyos na mapunta tayo sa sitwasyong hindi na natin kayang kontrolin ang lahat. Kumbaga parang hands off na tayo. Kumbaga parang hindi mo na alam yung gagawin mo. Bigla na lang ikaw nag-mental block na hindi mo na makontrol lahat. Ang Diyos po, hinahayaan tayo sa sitwasyon na hindi na natin kayang kontrolin lahat. Bakit? Kasi po, para maturuan po tayo magtiwala sa Kanya. Ulitin ko po, build dependence. Amen po. Hinahayaan tayo ng Diyos na mapunta sa isang sitwasyon na hindi na natin kayang kontrolin lahat. Kasi tinuturuan tayo ng Diyos magtiwala sa Kanya. Kapag kaya natin lahat, minsan nakakalimutan natin ng Diyos. Kaya mo lahat Amen? Pero kapag wala na tayong ibang mahawakan, wala na tayong ibang makapitan, doon tayo mas natututong kumapit sa Panginoon. Amen po. Ang dependence po sa Diyos ay hindi ibig sabihin mahina ka. Ang dependence sa Diyos ay hindi po isang kahinaan. Amen? Ito po ay tunay na source ng spiritual strength. Hindi po weakness, hindi po kahinaan ang dependence sa Diyos. Kapag dumedepende po tayo sa Panginoon, hindi ibig sabihin na hina tayo. Ibig sabihin, alam po natin yung source ng spiritual strength natin.
Kapag po buong buo tayong dumedepende sa Panginoon, alam natin na siya ang source ng spiritual strength natin. Amen? Si Abraham po, kung mapapansin natin sa kanya, sumusunod lang siya sa Diyos kahit hindi niya alam saan siya pupunta. May mga instruction ng Panginoon kay Abraham na kahit hindi niya alam kung bakit ini-instruct sa kanya ng Diyos, ginagawa niya. Naalala niyo po si Isaac? Matagal na panahon na nagsabi ang Diyos sa kanya na one day magkakaroon ka ng anak. Pero tignan niyo po, hindi magkakaroon ng anak si Abraham at si Sarah. Kasi si Sarah po na asawa niya ay baog. Bukod pa doon, si Abraham po ay matanda na. Pero pinangakuan siya ng Diyos na ang lahi mo ay magiging kasindami ng bituin sa langit at kasindami ng buhangin sa dalampasigan. Pero paano? Amen po. Fast forward, binigay ng Diyos si Isaac kay Abraham at kay Sarah. And then one day, sinabi ng Diyos kay Abraham, i-offer mo sa akin si Isaac. At anong ginawa ni Abraham? Hindi siya nag-hesitate, hindi siya nagdalawang isip. Ang sabi sa Bible, early in the morning, nagmamadaling umaga, na sumunod agad si Abraham. Hinanda niya lahat ng pang-offering, ng mga panggatong niya. Sinama niya si Isaac doon sa bundok kung saan i-offer niya si Isaac. Walang tanong-tanong sa Diyos, Lord, bakit mo papa-offer si Isaac? Diba sabi mo, ibibigyan mo ako ng anak, tapos kukunin mo. Walang ganong, walang ganong mga kataga si Abraham. Pero alam niyo po, build dependence. Dahil sa pagiging dependence ni Abraham sa Diyos, nabibuild yung trust. Natiwala siya sa Diyos. Alam ni Abraham, sa kabila ng instruction na yon ng Diyos sa kanya, may dahilan ang Diyos. Amen? Si Peter po ay lumakad sa tubig habang nakatingin kay Jesus. Builds dependence. Amen po? Ang mga Israelita, araw-araw umaasa sa mana mula sa langit. Builds dependence. Amen? Tinuruan po sila ng Diyos na siya ang kanilang source. Minsan, kaya may delays. Minsan po, kaya may closed doors. Minsan, kaya may kakulangan. Hindi po dahil pinabayaan po tayo ng Diyos. Kundi dahil tinuturuan po tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Na maging dependence sa Kanya. Amen po. Ang faith po na walang dependence sa Diyos ay mababaw lamang. Ang totoong faith, ang totoong pananampalataya po ay marunong kumapit sa Diyos kahit wala pang resulta. Amen po. Ayan. Alam niyo po yung batang natututong maglakad? Noong una, kapit na kapit yan siya sa kamay ng tatay niya eh. Amen? Dahil hindi pa niya kayang mag-isa, kapit na kapit siya. Pero habang nagtitiwala siyang, hawak siya ng tatay niya, natututo siyang lumakad. Ganon din po ang Diyos sa atin. Hindi niya hinihinging kaya natin lahat. Kasi alam niya na hindi natin kaya lahat. Ang gusto po ng Diyos ay matuto tayong kumapit sa Kanya, araw-araw. Day by day, every day. Amen po. So, yan po yung 29 natin, yung builds dependence. Sa 30 po, ito po yung panghuli natin para sa ating topic ngayon. Sabi niya, shows calling is a gift, not earned. Sa Ephesians 2, verse 8 to 9, sabi po niya dito, for by grace are you saved through faith, not of works, lest any man should boast. Amen? Ang calling po ng Diyos ay hindi reward para sa perpektong tao. Ulitin ko po, ang calling po ng Diyos ay hindi reward para sa mga perpektong tao. Ito po ay biyaya o grace. Ang calling po ay biyaya o grasya ng Diyos sa atin. Kung qualification lang ang basihan po ng Diyos, walang magiging worthy. Alam po natin yan. Amen po. Walang sino man ang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Amen? Lahat po tayo ay may kahinaan, lahat po tayo ay may failures, lahat po tayo may pagkakamali. Even insecurities, meron po tayong mga insecurities. At higit sa lahat, tayo pong lahat ay makasalanan. Amen po? Pero alam niyo po, ginagamit pa rin po tayo ng Diyos sa kabila ng mga bagay na ito. Amen? Bakit? Dahil sa grace niya. Dahil sa biyaya ng Diyos sa atin.
Amen po. Hindi tayo tinawag dahil magaling tayo. Hindi ka tinawag ng Diyos dahil magaling ka. Tinawag ka ng Diyos dahil mabuti siya. Amen po. Si Pablo po ay dating taga-usig ng Kristiyano. Amen? Si Peter po ay itinanggi si Jesus. Pero alam niyo po, binago sila ng grace ng Diyos. Ginamit pa sa kanyang purpose. Nagpatuloy sila bilang lingkod ng Diyos. Amen po. Hanggang ngayon, marami pong tao ang ayaw maglingkod dahil sa feeling nila, hindi ako worthy. Sa feeling nila, hindi sila makapaglingkod sa Panginoon dahil ang feeling nila, hindi pa ako ready. Hindi pa ako makapaglingkod sa Lord kasi ang dami ko pang pagkakamali. Hindi pa ako makapaglingkod sa Panginoon kasi hindi ako karapat-dapat. Ulitin ko po, walang sino man ang karapat-dapat na maglingkod sa Panginoon. Pero dahil siya ay mabuti, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na paglingkuran siya. By His grace. Amen po. Pero po ito ang tandaan natin, ang grace po ng Diyos ay hindi para sa perfect. Hindi po para sa mga perpektong tao ang grace ng Diyos. Para kanino ang grace ng Diyos? Para sa mga taong willing. Amen? Kapag naiintindihan po natin ang grace, kapag naiintindihan po natin ang grasya, ang biyaya ng Diyos, mawawala po ang pride at condemnation. Hindi po tayo magiging mayabang dahil alam mong biyaya lang ang lahat. Wala kang maipagmamalaki, wala tayong maipagmamayabang kasi lahat ng meron tayo, even ministry, even material things, even blessing, that ay galing sa Diyos. Amen po. At hindi po tayo mawawala ng pag-asa dahil alam nating hindi perfection ang requirement ng Diyos. Amen po. Katulad po ng scholarship. Sino po may scholarship sa atin? Nung nag-aral tayo, may mga scholarship. Ako po, scholarship ako ng tatay at nanay ko. Scholar ako ng tatay at nanay ko. May pa-scholarship sila sa akin. Alam niyo po, ang scholarship kasi ay merong ibinibigay dahil matalino ka. Perks ng pagiging matalino. Mataas yung grades mo, matalino ka, magsipag ka mag-aral, sige, scholarship ka. Amen? Pero may mga scholarship din pong ibinibigay dahil may gustong tumulong sa'yo. Kahit hindi mo kayang bayaran. Amen po? Ganoon din po ang grace ng Diyos. Hindi natin kayang bayaran ang kabutihan niya. Amen po? Pero pinili pa rin niya ang tayong mahalin, iligtas, at gamitin. Amen po? So, ito po ang topic natin ngayon. Sabi niya, why God keeps choosing the least qualified. 30 points po itong lahat na napag-aralan po natin. At sa lahat po ng ito, isang bagay lang po ang malinaw. Hindi po pinipili ng Diyos ang pinaka-qualified. Pinipili niya ang handang magtiwala at sumunod sa Kanya. Ginagamit po ng Diyos ang mahihina, ordinaryo at unlikely people para ipakita na ang tunay na lakas, wisdom at glory ay manggagaling lamang sa Kanya. Kaya kung feeling natin ay hindi tayo sapat, feeling mo hindi ka sapat, ito po ang tandaan natin. Ang Diyos hindi naghahanap ng perpektong tao. Naghahanap siya ng willing hearts. Naghahanap po ang Diyos ng mga pusong willing. At kapag ang Diyos ang gumamit sa buhay mo, magiging patunay ka na ang lahat ay dahil sa Kaniyang grace. It's all because of His grace. Amen po. Sige po, manalangin po tayong lahat. Panginoon, salamat sa hapong ito, sa mga narinig namin na mga salita mo, O Diyos. Lord, dalangin namin, Panginoon, na maibigay namin yung best namin sa paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Mas turuan mo pa kami, O God, kung paano magpakumbaba sa lahat ng sitwasyon na meron kami. At tulungan mo pa kami, Panginoon, na mas magtiwala pa sa iyo, O Diyos. Sa lahat ng mga darating sa aming mga bagay, darating sa aming mga sitwasyon, Panginoon, hayaan mo na lagi naming maisuko ito sa iyo, O Diyos. Lord, sa iyo lamang kami magtitiwala.
Ikaw ang aming source ng lahat sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagpapala ng bawat aspeto ng mga buhay namin, Panginoon. I-bless mo ang bawat isa sa amin at hayaan mo, Lord, na ang proteksyon, ang kaligtasan, ang siyang sumaamin, Panginoon. Salamat, Lord. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Maraming salamat po sa bawat isa. Pagpalain po kayo ng Diyos.